Master at sa sobrang tuwa ng dalawa, sumigaw sila na power! Sabay takbo. Nagulat si Master kasi nung tumakbo yung dalawa, parang naglalakad sa ilog. Tapos sabay talon. Nagulat si Master, sabi niya, parang ninja. Ano nangyari? Amazed na amazed si Master. Sabi niya, grabe pa yung mga tao dito. Parang merong kapangyarihan. Pagbalik ni Ong at Goy, si Master naman nagpaalam din. Inisip niya, dapat pakita ko din sa mga estudyante ko na kaya ko yung ginagawa nila. Kaya bago siya tumakbo, sumigaw din siya ng pagtakbo niya, nang tumalon si Master, isang akbang pa lang, tulog si Master. So, ang ginawa, sinagip siya ni Ong at Goy. Nung nasa gilid niya siya, tinanong yung dalawang estudyante, sabi niya, bakit kayo nakakalutang sa tubig? Bakit kayo nakakalakad? Anong kapangyarihan ba yung meron kayo? Pero samantalang ako, ginawa ko naman yung ginawa niyo. Nakita ko, sumigaw lang kayo ng power at tumalun. Sabi po ng dalawang estudyante, alam mo, Master, wala po kaming power. Dati sa ilog na yan, meron pong tulay. Nasira lang po yung tulay, yung inaapakan po namin, yun yung poste po. Kaya po kami nakakatawid. Akala naman po namin, kabisado po ninyo. Kaya harap ka sa katabi mo, sabi mo sa kanya, be coachable. Huwag sigaw ng power. Kasi minsan, kaya hindi tayo umaangat, nahihiya tayo magtanong. Akala natin, porket napakinggan, nakita natin, yun na yung sistema. Hindi natin inalam yung lalim kung paano ba talaga ginagawa yun. Hindi ka man lang nagtanong. Kaya nga po ang sikreto para umaseso, dapat humble ka. Kaya sabihin sa katabi mo, be humble. Importante yung matuto ka magtanong. Alamin mo talaga, hindi yung narinig mo lang sa labas, di ba? O yung kung bago ka, narinig mo lang na, huwag ka sumali sa Royal. Ay, hindi maganda yan. Di ba? So, alam mo, sa totoo lang, kakapating kita, for almost 16 years na ako sa pagro-Royal. Yes, totoo na may mga hindi kumita. May maririnig kayo sa labas, ay, nag-Royal ako, hindi naman ako yumaman dyan. Because of so many reasons. Maraming mga dahilan. May mga hindi kumita, pero meron ding mga naging milyonaryo at kumita ng tuloy-tuloy. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, kung gusto mo yumaman, saan ka makikinig? Doon sa mga taong nag-fail at huminto o sa mga taong naging milyonaryo at patuloy na kumikita sa Royal? Kaya nga po in this business, sa totoo lang, wala naman po talagang failure. Wala naman po talagang nag-fail. The only way for you to fail is when you quit. Pag napagod ka ng gawin yung pangarap mo, pag ikaw mismo lumayo na para gawin yung negosyo, doon lang masasabi na nag-fail ka. Pero sa totoo lang, wala naman po talaga ditong word na failure. Kaya sa tingin mo, kung di mo pa nakukuha yung income na gusto mo, magtanong ka sa mga kumikita na sa Royal. Kalimutan mo muna yung credentials mo. Kalimutan mo muna yung dati mong alam. Kalimutan mo muna yung posisyon mo. Alam niyo, sa totoo lang, na-appreciate ko dito, sobrang swerte po natin. Dahil approachable ang mga tao sa Royal. Diba? So, kung kanino ka pwede magtanong, kung may mga PE dyan, kung paano niya ginagawa, ma-approach mo. And tandaan mo, practice lang yung ginagawa mo dito po sa Pilipinas. Dahil pag marunong ka na, ang target mo international. Yes. Imagine, nandito na tayo sa era ng pagro-Royal na ika-19 years. Na dati, wellness products lang, beauty products lang po yung binibenta. Pero right now, meron na po tayong real estate. Imagine mo, may inaano kang wellness, beauty products na makakatulong sa health niya or para gumanda. Meron kang property investment na sa hindi naman gusto magbenta, hindi naman gusto ng network, and yet may maialo ka pa rin sa mga class 8 na mga investment. Kaya nga sa lahat ng nakikinig dito, kung ikaw bago ka pa lang, hindi mo pa alam kung gaano kalaki yung opportunity na naghihintay sa'yo.
para mabago yung buhay mo, especially pagdating sa financial, ako na po yung nagsasabi sa inyo, makinig kang mabuti. Kung maaari, maisulat mo yung pinaka-importanting salita na tumatatak sa iyo sa pakikinig ng training na to. Kung ikaw naman ginagawa mo na tong royal, huwag kang mainip muna. Huwag ka munang mainip sa success mo. Total naman kung napagbigyan mo sa labas, kung 10 years, 20 years, hindi ka nga nainip para umasenso. And yet sa negosyo, huwag ka munang mainip. Kahit 1 taon, 2 taon ka na, or even 5 years. Dapat matuto ka magpakumbaba, matuto kang tanggalin yung pride mo, yung pagiging mahiyain, madisiplina yung katawan para magsipag, matanggal sa isipan mo yung sasabihin na iba, hindi naman makakatulong sa iyo. Na minsan yung pa yung nagpapabalakid na iniisip mo, imbitahin ko to, kaso baka na sabihin sa akin. Imbitahin ko to, mag-join kaya siya? Hindi mo naman malalaman kung gusto yung negosyo, yung property, yung products na inaalok mo, kung hindi mo i-approach. I hope marami kang ma-realize ngayong gabi na bakit kailangan mo itong pagbutihin. Na masasabi mo sa sarili mo na sobrang swerte ko pala na may opportunity na kagaya nito. Kaya harap ka sa katabi mo, sabihin mo, sobrang swerte natin. Alam mo na nagsisimula ako mga kaibigan, dito mo ma-appreciate na may mga ganitong opportunity. Di ba? Unlike sa employment, kahit magsipag ka, hanggang doon na lang yung sweldo mo. So sa mga bago po ngayon, don't get me wrong. Baka sabihin nyo, ay against po sa employment. Hindi po. Pinagpapasalamat ko po na naging empleyado po ako before. 8 years ako naging employee, pinagpapasalamat ko po yun dahil nagkaroon po ako ng chance na ma-invite po sa Royal. Biruin mo, meron taong nag-prospect sa akin. Iniisip na, ay ito, imbitahin ko si Alan. Diba? But doing employment for the rest of your life is not good for you, not good for your family, and not good for the economy. Kasi instead na merong new graduate na magte-take over ng position mo, ano nangyayari? Tinambayan mo na. Doon ka na. Diba? Dahil tinambayan mo na, hindi na tuloy makapasok yung iba, nawawalan ng opportunity. Alam niyo na, before mga kaibigan, nagtatrabaho po ako sa isang multinational company. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan, pero PLDT po yun. Baka kasi magtanong pa kayo. Alam niyo, nagsisimula po ako, sa employment na naisip ko, ginawa ko lahat for 8 years eh. Sipag, tiyaga, pagod, puyat, ibag, kabag, ribag, lahat na po ng bag. Pero kahit gulong ng bisikleta, hindi po ako nakabili. Pero sa Royal, mga kaibigan, when I started, ito po yun. Dito po ako nakabili ng bahay at ng value car. Nakabili po ako ng mga property. Sige, palapakan nyo na po yun. Sige, palapakan po. And right now, fast forward po tayo. Okay, so right now, meron na po akong 3 anak. Yung asawa ko po, movers and shakers po ng Royal. Ako naman po, Wisdom Circle. Tuloy-tuloy na pag-Royal. Glory to God, and this is what happened to us. Yung resulta namin for the past 16 years, ipapakita ko po ito, hindi po para ipagyabang. Gusto ko ma-inspire ka na itinaghintay sa iyong resulta. Yes. Na hindi lang basta na mag-Royal ka, kumbaga bawat araw ginagalingan mo. Kaya harap ka sa katabi mo, sabi mo, galingan natin. I want you to imagine. Imaginein mo kung ano yung present situation ko ngayon. Ano yung present situation na experience ko. Ito yung future na naghihintay sa'yo. Dahil sa totoo lang, mga kaibigan, panahon lang po yung pinagkaiba natin. Wala po tayong pinagkaiba. Panahon lang po. Hindi rin ako mahilig pang travel before. Pero dahil sa nature ng business natin, I was able to travel sa iba't ibang magagandang lugar.